maniwala po kayo at sa hindi. Higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman nyo, ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nang makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Bakit nga ba nananatili tayong nakagapos sa mapapait na alaala ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Teresa sa ating dulang sa kanyang panahon. Ikaw? Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Kailangan po namin ng anak ko ng lugar na matitirahan. Naisip ko pong mas magiging ligtas kami rito. Alam mo kung gaano kitang kinamumuhian, Diana. Inay, nagmamakaawa na po ako. Para na lang po sa inyong apo. Apo? Sinong apo ang sinasabi mo? Si Luke. Siya po ang naging bunga ng pagsasama namin ni David. 7 taon na ang nagdaan. Hindi ko na po nagawang makipag-ugnayan sa inyo dahil alam ko kung gaano niyo ako kinapupuotan. Oo. 7 mahahabang taon. Pagkatapos mapatay si David, para kang bulang bigla na lamang naglaho. Walang paliwanag sa pagkamatay ng aking anak. Wala lahat. Luke, anak, magmano ka sa lola mo. Sige na. Mano po, Lola? Kung isang panlilinlang lang ang lahat ng ito, makakaalis na kayo ng anak mo sa harapan ko. Inay, maniwala po kayo. Dugot laman ninyo si Luke. Kaya sana, huwag niyo naman po kaming itaboy na mag-ina. Kayo lamang ang tanging matatakbuhan namin sa sandaling ito. Akalain mo yun? Natakasan ka ni Diana? Yun ang akala niya. Dahil kahit saang sulok man siya ng Pilipinas magtago, ahantingin ko pa rin siya. Hayaan mo na kaya si Diana dyan. Total, marami ka namang alaga rito sa beer house mo. Ang babata pa. Eh, siyempre, ang piliin mo yung pinakaswabe. Maraming kontak na foreigner si Diana, Leo. Isa pa, mahusay ang diskarte niya sa pagre-recruit ng mga babae. Buhay na buhay ang negosyo ko dahil sa kanya. Oh, yun lang ba talaga ang dahilan? Ang nakikita ko kasi sa'yo, tinamaan ka ng gusto kay Diana. Kung sa bagay, may asim pa ang babaeng yun. Ano, tama ba ako? Masyado kang malisyoso. Mabuti pa kumuha ka pa ng beer sa freezer para mas malasing tayo. Ang gusto kong malaman ay yung totoong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. At sino ang pumatay sa kanya, Diana? Kasagsagan na po ng nangyaring gulo noon sa beer house nung rumesponde si David. Hindi ko na po alam kung saan-saan nang galing yung mga putok. Nung makita ko siya,
Duguan ang nakahandusay sa semento. Kung ganun, namatay pa lang anak ko dahil lamang sa pagtatanggol sa isang walang kwentang katulad mo. Sa isang putik na katulad mo. Sa maniwala kayo at sa hindi. Higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman nyo ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nung makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana! Luke? Oh, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog sa kwarto mo? Di ba po kasi ako naantok? Tita Ani. Teka, umiyak ka ba? Oh, bakit? Si Lola Teresa po kasi. Lagi po niya kaming pinagtatabuyan ni Mama. Bakit galit na galit po sa amin si Lola, Tita? Hindi naman siguro. Maaring dala na lang ng katandaan niya. Kasi alam mo, marami na rin siyang iniisip. Kaya madaling uminit ang ulo ng lola mo. Sana po, bumait na siya sa amin ni Mama. Kasi wala naman po talaga kaming pupuntahan ni Mama eh. Ay, saka gusto ko na rin po dito. Kasi mabait ka naman po sa akin, Tita Ani. Mabait din ang Lola Teresa mo, Luke. Hayaan mo, mapapatunayan mo rin yon sa pagdaan ng mga araw. Sa ngayon, maaring meron lang siyang pinagdadaanan, ha? Ano yun? Ano yung bumagsak galing dito sa mga gamit ni Diana? Ano ba to? Oh, Diyos ko. Baril? Bakit may baril ang babaeng yun? Para saan? At kanino niya gagamitin ang baril na ito? Hoy, Jack! Saan ka pupunta? Alam ko na kung saan matatagpuan si Diana, Leo. Anak na, talagang hindi mo tatantanan si Diana, ha? Mahalagang oras ko. Saan na tayo mag-usap? Teka, sasama ako. Hindi na kailangan. Ang bantayan mo, yung mga babaeng pasaway sa kasa. Sige na, alis na ako. Teka, oy! Yung baril mo na yun mo sa akin, oh! Jack! Chang, wag muna kayo magpanik sa baril na nakita ninyo sa mga gamit ni Diana, okay? Paano hindi ako magpapanik? Baril yun. Pero wala na yun ngayon sa pinagtataguan niya. Ano malay naman natin kung sira pala yung baril na yon at hindi naman pala pumuputo? May mga balang nakabalot sa banyo. Nakita ko rin sa mga gamit niya ang pinanggalingan ng baril. Kanino niya balak gamitin yon? Sa akin? Bilang paghihiganti sa paninisi ko sa kanya sa pagkamatay ni David. Yun ang totoong motibo niya kung bakit siya nagbalik dito, Ani. Jack! Ikaw? Mabuti naman. Kilala mo pa ako, Diana.
Madaling tandaan ang mukha ng demonyong katulad mo. Marami ka pa satsat eh. Sa ayaw sa gusto mo, sasama ka sa akin ngayon. Halika, sumakay ka na sa kotse. Bitiwan mo ako, Jock! Tara na. Gusto ko na magbagong buhay! Hayaan mo na ako, palayain mo na ako! Anong palagay mo sa akin, tanga? Kaya ako nga pinatay si David eh, para maging akin ka. Pagkatapos ngayon, gusto mong palayain kita? Ha? Ikaw ang bumaril kay David nang rumesponde siya sa gulo sa beer house. Oo, ako nga. At yung gulo sa beer house, ha? Pakana ko lang yun. Binayaran kong isang customer para bastusin ka dahil alam kong sasaklolohan ka ni David. Kung gano'n, para sa'yo pala talagang mga bala ng baril na ito. Teka. Diana, baril yung hawak mo. Alam mo masamang maglaro ng baril. Hindi Ang totoo, uubusin ko ang lahat ng mga bala nito sa ulo mo ngayon, Jack. Diana. Katarungan para sa pagpatay mo kay David. Sandali. Katarungan para sa pambubusamos mo sa pagkatao ko! Nay, ngayong nabigyan ko na ng katarungan ang pagkamatay ni David, mapapanatag na rin ang kanyang kaluluwa. Saan man siya naroroon. Pero hindi mo pa rin dapat na inilagay sa mga kamay mo ang batas, Diana. Siguro nga, kailangang mangyari ang lahat ng ito para ganap ng maghilom ang mga sugat na nilikha ng nakaraan sa mga pagitan natin. Diana, patawarin mo sana ako. Hinusgahan kita. Sinukat ko ang kakayahan mong magmahal ng tapat. Si Luke, siya ang magpupuno sa pangungulila niyo sa pagkawala ni David. Pangako, mamahalin ko ang apo ko. Katulad ng naging pagmamahal ko sa kanyang ama. Sa mga sinabi niyo, mapapanatag na rin po ako, Inay. Hindi na ako mag-aalala para sa kinabukasan ng aking anak. Ikaw pa rin ang kanyang ina, Diana. Kailanman, hindi ko matutumbasan ang papel na ginampanan mo sa buhay niya. Lalo pa, nakita kong espesyal na ugnayan niyo sa isa't isa. Hinding-hindi mawawalang imahe mo bilang isang ina sa iyong anak. Totoong mahirap burahin sa ating isipan ang mga pangit na alaala ng nakaraan. Ngunit hindi natin dapat hayaang tumubo at mag-ugat ang kapaitan sa ating mga puso. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Naturing ang lalaki ang si Reza, pero walang pakinabang. Ayan ka na naman, Oleg. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman niya kagustuhan kung naging ganito man siya. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In his time.
sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Manginibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay. Dahil sa kapansanan, akala natin hindi niya kakayaning abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Bagkus ang tingin ng iba sa kanila ay wala ng pag-asa at habang buhay na alagain. Ang tampok nating karanasan ngayong araw na ito ay magpapatunay na mali ang iniisip ng iba sa mga taong may mga kapansanan o PWD. Ito po ay ating pakinggan ang karanasan ni Renza sa ating dunang sa kanyang panahon. Reza? Ay, dala ko na ang hapunan mo, anak. Pasensya ka na kung medyo natagalan, ha? Ayos lang po, ma. Salamat po. Hindi ka ba nalulungkot, anak? Nandito ka lang palagi sa higaan mo. Minsan po, nalulungkot ako. Gustuin ko man pong lumabas ng kwarto. Kaso hindi ko po magawa. Kasi mahihina ang mga buto ko sa paa at tuhod. Sana magkaroon na po ako ng wheelchair. Wheelchair? Ang mahal-mahal nun? Saan kami kukuha ng pera ng nanay mo? Pambili nun? At saka kahit na magkaroon ka pa ng wheelchair, wala ka pa rin pakinabang. Oleg! Huwag ka namang ganyan sa anak mo. Na bakit, Nelia? Totoo naman ang sinasabi ko. Sa loob ng 18 taon, wala naman tayo naging pakinabang dyan kay Reza. Tapos araw-araw, naghihirap ka para lang paliguan, bihisan ng damit at pakainin ng taong yan. Buti nga pinatigil mo na yan sa pag-aaral para hindi araw-araw nagbubuhat ka dyan sa pabigat na yan. Pa, sorry po. Nako, walang magagawa yung sorry mo. At ikaw, Nelia, bilisan mo dyan. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Ma, bakit ganun po si Papa? Mahal po ba niya ako? Ay, anak, huwag mo nang isipin yung sinabi ng papa mo. Basta ako at yung mga ate mo,
mahal ka namin. At kahit kailan, hindi namin inisip yung mga sinabi sa'yo ng papa mo. Ang laki ng problema natin. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para pambayad sa utang natin kay Sir Ramon. Baka naman pwedeng sa susunod na buwan na lang. Total, ani-ano yun eh. Pakiusapan mo na lang, Nelia. Hindi lang naman si Sir Ramon ang problema eh. Pati yung pang-araw-araw natin mga gastusin. Sina Nimpa at Eileen sa susunod na linggo pang sahod. Ano yung gagastusin natin sa mga natitirang araw? Ewan ko. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng panggastos. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Siguro, uutang na lang uli ako sa mga kumpare ko. Susubukan ko rin umutang kay Kuya Ebner. Ma, baka po pwede niyo akong tulungan. Magbabali lang po ako. Sige, sandali lang anak ha. Nandyan na ako. Yun. Naturingang lalaki ang si Reza, pero walang pakinabang. Ayan ka na naman, Oleg. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman niya kagustuhan kung naging ganito man siya eh. Halika anak, kumapit ka sa akin. Opo. Nako, nakakainis. Bakit ba kasi puro nalang kamalasan ang dumarating sa pamilyang ito? Ma? Huwag ka nang malungkot, Reza. Alam ko balang araw, mapapagtanto din ng papa mong kahalagahan mo sa pamilya natin. Naniniwala ako na may rason ng Diyos kung bakit kanya binigay sa amin. Reza, eto na yung pagkain mo. Oh, teka. Ano ba yung sinisilip mo dyan sa bintana? Gusto ko kasing lumabas ng bahay. Pero di ko magawa. Dahil hindi ako makalakad. Buti pa kayo. Nakakapunta kayo sa lugar na gusto nyo. Ay, hindi bale. Sa susunod, pag wala kami pasok ni Eileen, ilalabas ka namin. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Ate Nympha, gagamitin pa ba ni Papa yung mga kahoy at plywood sa labas? Naku, matagal na nakatambak yan sa labas eh. Ang alam ko itatapon niya ni Papa. Pwede bang kunin mo? Tapos hiramin mo yung martilyo, tsaka lagari at mga pako ni Papa. Sige, pero anong gagawin mo sa mga yun? Gagawa ko ng wagon. Imbis na wheelchair, wagon ang sasakyan ko para makalabas ako. Kaya mo bang gumawa ng wagon? Paa at tuhod lang naman ang hindi gumagana sa akin. Pero ang mga kamay ko normal. Okay, sige. Sasabihin ko rin yan kay Eileen para matulungan ka namin sa balak mong gawin. Ayan, Reza. Tapos na yung wagon mo. Nagawa mo rin, Reza. Salamat sa tulong nyo, Ate Nympha at Eileen. Kung hindi nyo ako tinulungan, hindi mapapadali ang paggawa ko ng wagon. Dali, sakyan mo na. Aalalayan ka namin ni Ate Nympha. Oo nga. Ika, ha? 1, 2, 3. Iyan! Tamang-tama yung laki ng wagon. Kasyang-kasya sa'yo. Dali, subukan mong paandarin. Ate Nympha, Ate Eileen, umaandar ng maayos. Sa wakas, makakalabas na rin ako ng bahay. Hindi ko na kailangan ng wheelchair. Masaya kami para sa'yo, Reza. Nympha? Eileen? Ma? Reza? Pa, buti umuwi na kayo. Tagumpay yung ginawang wagon ni Reza. Ang ganda naman ang ginawa mo, anak. Yan na naman ang pinagkaiba. Kung magkaroon man siya niyan. Ala pa rin siyang silbi. Oleg, tama na nga yan. Pwede ba maging masaya ka na lang para sa anak mo? No, bahala ka sa buhay niyo. Huwag mo nang pansinin si Papa, Reza. Oo, ate. Hindi masisira ni Papa ang Buti naman, Reza. At nakakalabas ka na ng bahay nyo. Kailan lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng wagon na sinasakyan ko.
Maganda ang pagkagawa mo, ha? Pulido at matibay. Salamat po, Tito Ebner. Kaya po pala ako pumunta dito. Gusto ko po sanang mag-apply ng trabaho sa furniture shop nyo. Para makatulong naman po ako sa pamilya ko. Magaling po akong gumawa ng mga muebles, maglilok. Normal naman po ang mga kamay ko, kaya magagawa ko po ang trabaho ko. Tingin ko naman, makakagawa ka nga ng muebles. Magaling kang maglilukha mo. O sige, bibigyan kita ng pagsusulit, ha? Sige po. Itong maliit na kawing na ito. Mag-uukit ka dyan ng kahit anong disenyo. Pag tapos ka na, bumalik ka dito. Pag nagandahan ako sa ukit mo, i-ahire kita sa furniture shop ko bilang manlililo. Ha? Salamat po, Tito Ebner. Yun nga po. Nagustuhan ni Tito Ebner yung dililok ko, kaya magtatrabaho na po ako sa furniture shop niya. Magandang balita yan, anak. Congrats, Tol! Masaya kami para sa'yo. Pagbutihan mo palalo para lalong ma-impress sa'yo si Tito Ebner. Talagang pagbubutihan ko po para makatulong na po ako sa pamilya. Mabuti naman. At nang hindi ka na magiging pabigat sa pamilyang ito. Ay, naku, Oleg. Hindi ka na talaga magbabago. Bakit? Ayos lang po, Ma. May punto rin naman po si Papa. Naging pabigat ako sa pamilya dahil sa kapansanan ko. Pero babaguhin ko na po yun ngayon. Dahil na-realize ko na hindi kailanman hadlang ang kapansanan ko para maabot ko ang mga gusto ko sa buhay. Tama yan, Reza. Basta suportado ka namin palagi. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Lumalakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Salamat naman napadalaw ka, Kuya Ebner. Ano balita? Kumusta ang negosyo? Ayun, maraming orders ngayon kasi magpapasko. Kumusta naman si Reza? Nagagawa ba niya ang trabaho niya? Oo naman. Masipag si Reza. Bukod sa pulido at magandang mga gawa niya. Alam mo ba, simula nung magtrabaho sa amin, sa furniture shop, tumaas ang benta ko. Marami kasi ang may gusto ng design niya. Kaya hindi ako nagsisisi na pinasok ko siya bilang malililo sa furniture shop. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. At sa iyo rin, Kuya Ebner. Binigyan mo ng pagkakataon si Reza na madiscover niya ang talento niya. Swerte kayo sa batang yan, Oleg. Nelia, dahil ang anak nyo, isang henyo. Isang tunay na alagad ng sining. Pa? Bakit? Anong kailangan mo? Iaabot ko lang po sana sa inyo tong natira sa sahod ko. Pandagdag po ninyo sa pambili ng binhi para sa susunod na anihan. Salamat. Alam niyo po, ito po ang unang beses na narinig ko na nagpasalamat kayo sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Ipinapangako ko sa iyo. Simula ngayon, magiging mabuting ama na ako sa iyo. Hindi hadlang ang kapansanan upang maabot mo ang iyong pangarap. Kung ikaw ay matapat, masipag, may pagsusumikap at suportado ng iyong mga mahal sa buhay, magiging matagumpay ka sa kahit anong larangan na iyong piliin sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas.
Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Malaking halaga ang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. Japs, O ano na pala mo ngayon? Di wala. Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita eh. Tama! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kahit may mga paaralang nagkakaloob ng libreng edukasyon, ay may mga nilalang pa rin na hindi nakatatapos ng pag-aaral. Ito ay dahil sa kalukhaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Glenn sa ating dunang sa kanyang panahon. Salamat, Glenn. oh, bakit ka nagpapasalamat, Lori? Dahil ginawa mo gusto ko. Pinakasalan mo ko. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil sa kasalang bayan lang kita napaksalan. Kasi nga wala naman akong sapat na pera. Nagbabasura lang ako, nangangalakal. Ang bahalaga sa akin, nagsikap kang papakasalan ako. At masaya na ako dun. Pero wala ang tiyaatang mo ah. Dahil ayaw niya sa akin para sa'yo. Nalulungkot nga din ako dahil hindi siya nagpunta. Si Chang Atang ang nagpalaki sa akin. Dahil tulad niyo ni Emma, maaga rin ako naulila sa mga magulang. Siguro, kung hindi ako napangasawa mo, hindi tututulan tiyahin mo. Kalimutan na nga natin yon. Umasa na lang tayo na darating din ang panahon at maunawaan niya tayo. Tama ka. Hindi natin dapat palungkutin ang unang gabi ng pagsasama natin. Thank you, Ate Lori. Dahil sa tulong mo, natanggap ako sa fast food na yon. Sus, ikaw naman. Talaga namang hiring sila ngayon sa branch nila, kaya sinabihan kita. Pagbubutihin ko yung trabaho ko, ate, para ma-regular ako tulad mo. At saka, para makaipon din. Balak mo ba mag-aral sa college? Oo, ate. Ayoko nung mayasa ito kay kuya eh. Hindi na niya makakaya. Hindi na nga siya nakatapos ng high school para sa akin. Tiyak na matutuwa ang Kuya Glenn mo pag nalamang may trabaho ka na. Sana, marami kong makuhang pakikinabangan sa mga basurang ito ngayon. Para naman kumita ako. Kahapon, 100 piso lang ang kinita ko eh. Nakakaya tuloy sa asawa ko. Kasi mas malaki kita niya sa akin doon sa fast food na pinapasukan niya. Madalas tuloy siyang gumagastos sa bahay. Kaya sinasabi ng tiyan niya, akong palamunin ang pamangkin niya. Ba, ano to? Bag na maliit. Parang may laman na. Patingnan nga. Aba, ano ito? Asukal? Hindi eh. Parang hindi asukal ito eh. Walang tatak yung plastic. Saka, kinakabahan ako ah. Parang ganito yung nakita ko nagdala ng kaibigan ko si Japs. Mabuti pa. Hihingi ako ng tulong sa barangay. Ipakakita ko ito. O kaya sa pulis. Pambihira ka naman, Glenn. Naisip mo na palang shabu yun. Di sana binigay mo na lang sa akin. Di kumita pa sana tayo ng malaki. Eh di para na rin ako nagbenta ng droga nun. Saka natatakot ako.
Ayokong magulong buhay namin dahil doon, Japs. Alam mo, mahirap sa tao yung wala nang pinag-aralan, wala pang diskarte sa buhay. Tanga! Japs! Malaking halagang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. Pero, O ano na pala mo ngayon? Di wala. Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita. Tanga! Malalim na ang gabi, Glenn. Ba tayong pamatulog? Ano ba iniisip mo dyan? hindi kasi mawala sa isip ko mga sinabi ni Japs kanina. Tanga raw ako. Walang diskarte. Nainis nga ako na marinig ko yun eh. Gusto ko na siyang paalisin. Buti na rin at nagpaalam na siya. Sabihin mo nga sa akin, katangahan ba yung hangarin kong huwag magulong buhay natin? Na huwag malulong sa bawal na gamot ang mga tao? Kawalan ba ng diskarte yung isuko ko sa mga pulis? Ang drogang napulot ko sa basurahan? Tama ang ginawa mo, Glenn. Hindi yun katangahan. Si Japs ang mali. Dahil nabubuhay siya sa masamang paraan. Isa siya pusher eh. At naniniwala ako, hindi ka man nagkaroon ng gantimpala sa iyong ginawa. Nabigyan mo naman ng kaluguran ng Panginoong Diyos. Salamat, Lori. Ikinararangal kita, Glenn. Salamat naman, pinuntahan mo ako dito. Mula nang ikasal ka sa lalaking yon, hindi ka na nagpunta rito. Dahil galit po kayo, Chang eh. Pero ako, wala naman po akong galit sa inyo. Maging si Glenn. Nagpalipas lang po kami ng konting panahon bago po ako dumalaw sa inyo. Kaya lang naman ako nagalit. Dahil ibig kitang protektahan. Gusto ko kasi magkaroon ka ng maginawang buhay may asawa. At naniniwala akong makukuha mo yon sa iba mong manliligaw. Maayos naman po ang buhay namin, Chang. Kahit po mahirap lang kami. Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung ginawa ng asawa mo. Ang alin po? Yung pagsusuko niya sa may kapangyarihan ng napulot niyang shabu. Mabuti naman naging matalino siya sa pagkakataong yun. At dahil doon, hinahangaan ko siya. Ibig niyo po bang sabihin, pinatatawad niyo na kami? Tinatanggap niyo na ho si Glenn para sa akin, Chang? Oo na. Ano pa ba magagawa ko? Nariyan na yun eh. Sana lang ha, mas magsika pa kayo at magplano ng pamilya upang maitaguyod niyo ng maayos ang inyong magiging mga anak. Ako si Lino, Glenn. Kaibigan ng barangay chairman ninyo. Nasabi nga po sa akin ni Chairman, ano pong kailangan niyo sa akin, Sir Lino? Alam mo, may resort ako sa Batangas. At nangangailangan ako ng mga tapat na tauhan doon. Believe sa iyo ang chairman nyo rito. At dahil inirekomenda ka niya sa akin ng kaibigan ko, gusto sana kitang kunin. Oo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sahod at libre pa ang tirahan at pagkain mo. Maganda pong alok niyo, sir. Hindi na po ako mangangalakal, kaya lang ayoko pong mapalayo sa asawa ko. Kayong dalawa ng asawa mo ang kinukuha kong tauhan, Glenn. Oo. Pareho ko kayong susweldohan ng maganda. Ano? Payag ka? Ang ganda dito, Kuya Glenn.
Ngayon palang ramdam ko na mawiwili ako. Oo nga, Glenn. Kaya naman pala dinarayo ng mga tao ang resort na ito ni Sir Lino eh. Dahil ang ganda, ang linis, pati mga pagkain masarap. Oo nga. At maswerte tayo. Dahil may iipon natin ang kita natin dito. Buti na lang. Kinuha rin ako ni Sir Lino para maging tauhan niya dito. Mas mabilis na ako makakaipon ngayon. Biyaya ito ng Diyos sa ating lahat, Emma. Kaunting panahon na lang, makakapag-aral ka na sa kolehiyo. Kaya dapat, ingatan natin ang biyayang ito. Maging tapat tayo kay Sir Lino. Natagalan si Sir Lino sa pakikipag-usap sa dumating niyang pinsan. Mukhang nagkakasarapan sila ng kwentuhan. Kaka, mabuti pa. Dalhin ko na lang sa kanya itong mga papeles na dapat niyang pirmahan. Kanina pa ito hinihintay ng sekretary niya eh. Hindi naman siguro magagalit si Sir. Kawawa naman yung sekretary niya eh. Napamerienda na namin pero hindi pa rin siya nakakausap. Ito, nandito na ako sa pintuan ng... Hindi ko akalaing magagawa mo ito, Sarno! Pinagkatiwalaan kita dahil pinsan kita! Yung pala, hindi ka dapat pagtiwalaan! Nagagalit si Sir Lino sa pinsan niya. Pinatalo mo lang sa sugal ang pera ng kumpanya ko. 3 milyon ang ipinatalo mo! 3 milyon? Ipinatalo sa sugal? Kuya Dino. Ano yan? Huwag niyo nagamit ng pera. Paano mo babayaran yon? Ganong kapi-kapi lang utang mo dahil sa sugal! Paano mo na lang ako uli? Ano? Oo. Alam sa kutung ko na. Pananalo na ako ngayon. Talama ka na talaga! Kakasuhan kita dahil sa ginawa mo sa akin! Naku, nagalit na ng gusto si Sir. Ang yabang mo! Huwag marami kang pera! Tingnan natin kung may magagawa pa rito sa labi mo ito. Oo! Siko, Para matapos na kayabangan mo, papatay na kita! binaril niya si Sir Lino. Glenn, Sir, kumusta na ho kayo? Maayos na ako. Salamat sa iyo dahil sa maaga kong pagsaklolo. At nadala agad ako dito sa ospital. Nadadakip ng mga pulis ang walang yakong pinsan. Naawa ho ako sa inyo eh. Kaya hindi ko na naisip ang matakot. Agad kong pinatawag ng pulis na Emma at Lori. Saka ko hinarap ang pinsan nyo para hindi makatakas. Utang ko sa iyo ang ikalawa kong buhay. Sir. Hindi ako nagkamali, Glenn, sa pagkuha ko sa iyo bilang tauhan ko. Kumustang lakad mo, Emma? Ate, kuya, nakapag-enroll na ako. Ba, mabuti naman. Ang swerte talaga natin, kuya. Akalain mo, pati pag-aaral ko, sinagot na rin ni Sir Lino. Pati nga ako eh. In-enroll din niya sa ALS, yung bang alternative learning system, para daw matapos ko rin ang high school. Mabait siyang talaga. Lahat ito ay bunga ng itinanim mong kabutihan, Kuya Glenn. Ha? Tunay ngang hindi hadlang ang kahirapan upang maging mabuti ka sa iyong kapwa. Ang taong may mabuting kalooban ay may malinis na pamumuhay at sa mga hangarin ay pinapagtatagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision,
Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag mo akong mamurahin, ha? Hayop ka, Peklat. Kahit siga ka, hindi ako paagrabado sa'yo. Papalag ka, ha? Pero, lulumpuhin kita. Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May taong nagbubunto ng ngit-ngit at sisi sa kanyang kapwa na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal. Bagay na hindi nararapat at dapat na ituwid hanggat maaga. Sapagat mahirap magsisi sa dakong huli. Lalo pa at ang pagkakasalahan ay ang sariling dugo at laman. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Raul sa ating dunang sa kanyang panahon. Gunggong ka mo, alika! Gunggong ka Alika! Bitawan niyo pong kwelyo ko. Hindi ka pala bumili ng alak kagabi. Masama po kasi inyong alak. May sakit kayo sa baga. Bumili ka ng alak! Wala na po akong pera. Ang kinita ko po kahapon sa pangangalakal, ibinili ko ng bigas at ng masustansyang ulam para sa inyo. Huwag na po kayo magalit, Itay. Talagang gunggong ka Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Huwag mo akong tatawaging Itay. Kayo po ang tatay ko. Hindi kita anak. Huwag niyo po sabihin yan. Nakamulatan ko pong kayo ang aking magulang. Itinapon na kita. Itinapon niyo po ako. Inampun ako ng ibang tao. Eh bakit nagbalik ka pa sa akin? Dahil kayo po ang tunay kong magulang. Kayo ang dapat kong makasama at paglingkuran.
Ilang beses na kitang pinalayas. Paulit-ulit po ako nagbabalik dahil hindi ko po matim na kayo pabayaan. Kailangan niyo po ng kasama. Kailangan niyo ng mag-aasikaso at mag-aalaga sa inyo. May sakit po kayo. Hindi kita kailangan, lumayas ka. Kahit palayasin niyo po ako, hindi ako aalis. Ganun. Ayaw mo lumayas, ha? Tingnan ko, tigas mo. Tay, hindi po ako aalis kahit paulit-ulit niyo ako saktan. Kung ka eh. Dahil sa'yo na walang pinakamamahal kong asawa. Namatay siya ng isilang ka. Kaya suko sa langit ang naging galit ko sa'yo. Kaya hindi kita matatanggap na anak kailanman. Kumukulong dugo ko kapag nakikita kita, lumayas ka. Layas! Ano? Tama na po, Tay! Tama na po! Kapag hindi ka lumayas, mapapatay kita. Itay, inuubo na naman po kayo. Nahihirapan na naman po kayo huminga. Hahagurin ko po likod nyo, pati ang dibdib nyo, para magginawaan po kayo. Huwag mo akong hawakan. Nanditire ko sa'yo. Layuan mo ako. Itay! Hindi kita kailangan! Lumayas ka, hindi kita anak. Hindi kita anak! Tama na muna yung paghahalongkat mo ng basura, Emo. Magmerienda ka muna. Hindi na, Tina. Ang ipang-merienda ko, dadagdag ko na lang sa kikitain ko sa araw na to. Para makabili ako ng masustansyang pagkain at gamot ng tatay ko. Puro itay mo na lamang ang inaalala mo. Pinababayaan mo ng sarili mo eh. Hindi tamang ginagawa mo, Emo. Tina. Kaibigan kita, kaya naawa ako sa'yo. Okay lang na pagmalasakitan mo ang itay mo kung nagmamalasakit din siya sa'yo. Pero hindi eh. Madalas kang saktan ni Mang Raul. At hindi kanya tinuturing na anak. Itinatakwil ka niya. Wala sa akin yun. Alam kong nasasaktan ka. Ang kirot ng mga tama ng kahoy at iba pang bagay na inihahampas sa akin ng itay ko'y hindi ko iniinda, Tina. Nawawala rin naman ng mga pasa ko. Gumagaling ang aking mga nagiging sugat. Nawawala ang hapdi. Pero ang kirot sa isip at puso ko ng pagtatakwil sa akin ng sarili kong ama, yun ang iniinda ko. Ang hindi mawala sa isip ko at labis na sumusugat sa puso ko. Emo. Sa kabila ng kalupitan sa akin ng itay, mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko kasalanan ng pagkamatay ng inay ko nang isilang niya ako. Bakit ako ang sinisisi ng itay ko? Bakit niya ako tinatakwil? Bakit? Bakit? Emo! Ha? Mama Minya, mano po? Kawan ka ng Diyos. Ay. Basang-basahan ng pawis Kakatapos ko lang po kasi magbenta ng mga kalakal sa junk shop. Hayaan mong sapnan kong likod man nitong panyo ko. Huwag na po, matutuyo rin po ito. Baka magkasakit ka. Sanay na po akong matuyo ng pawis sa likod. Emo, bakit kasi nagpapakahirap ka pa? Kailangan ko pong kumilos para masuportahan ko sa pagkain at mga gamot ang itay ko. Sa pamamahay namin, hindi ka kailangan magtrabaho. Kahit wala kang gawin, kakain ka sa oras. Pag-aaralin kita. Hindi ganyang nalilimahit ka. Mama Minya. Sa mahigit 10 taon na kinupkup ka ng pamilya namin. Napamahal ka na sa akin, Emo. Itinuring na kitang parang tunay kong anak. Kulang na lang na ako ang nagluwal sa'yo. Mahal na mahal kita. Alam ko po yan.
Kaya naman po labis po ako nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal at kabutihan niyo sa akin. Pero nang malaman mong hindi ka namin tunay na pamilya, umalis ka sa amin. Kailangan ko po kasing samahan ng itay ko para hindi siya mapag-isa sa buhay. Pero kawawa naman ang buhay mo sa piling ng tunay mong ama. Makapagtitiis po ako para sa pagmamahal ko sa itay ko. Hanggang kailan ka magtitiis, Emo? Habang buhay po, Mama Minya. Handa po akong magtiis habang buhay. Baka sakaling matanggap rin po ako ng itay ko. Inom lang inom, mga pare ko. Sagot ko lahat, pati pulutan. Okay ka talaga, Peglat, ah. Basta kumita ka sa racket mo, hindi mo kami nakakalimutan ng tropa. Hindi kita katropa, Dory. Uy! Magkaradyo tayo! Joke lang. Wala namang masamang tinapay sa akin eh. Kahit gaya mong tibo, okay lang sa akin na makaumpuan ko. Huwag lang si Raul. Bakit, Peklat? Ano problema mo sa akin? Tanong ka pa eh. Bago ka pa lang lumalapit, nuubo ka na eh. Lumayo ka rito, baka maawa pa ako sakit mong titi ko ka. Sakit mo magsalita, tarantado ka. Umuko mo muna, alam! Ha? Hayop ka, Peklat. Kahit siga ka, hindi ako pa-agrabyado sa'yo. Papalag ka, ha? Manululumpuhin kita, ha? Emo! Emo! Tama na muna yung pagkakalkal mo ng basura. Ang itay mo! May masamang nangyari ba sa itay ko, Tina? Ginugulpi ni Peklat yung sigang sa kanto. Ginugulpi ang itay ko? Bakit? Hindi ko alam. Puntahan mo agad ang itay mo at baka mapatay siya. Tarantado ka, Peklat. Lakas ng loob mong kumasa sa akin, titigo ka. Isang tadyak ko lang sikmura mo, bulagta ka na. Hindi ka na makagulapay. Hindi ako magpapaagrabyado sa'yo. Uy! Dumampot ka pa ng tubo, ha? Sige! Tubo mo! Laban sa matalas ko! Uy, Peglat! Huwag mo na si Raul, may sakit niya, pare! Walang mesa may sakit sa akin. Bago niya ako mahataw ng bakal, gigilipuan ko yung katawan niya. What? Ito! Ha? Peglat! Sino mo ang sakit mo na saksak? Ha? Emo! Itay. Emo, hindi mo dapat iniharang ang katawan mo sa pagitan namin ni Peklat. Hindi ko po mapapayagang madisgrasya kayo, itay. Mahal ko po kayo. Kahit 10 po ang buhay ko, itataya ko lahat para po sa inyo. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Kahit hindi niyo ako matanggap na anak. Matapos mong itayang sarili mong buhay para sa akin. Ngayon ko nakilala ang mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Hindi kita dapat pinagmalupitan. Pinagsisisihan ko ang lahat. Itutuwid ko na ang mga pagkakamali ko sa iyo. Pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo.
Emo? Emo! Oh. Patawad. Patawad. Hindi totoong sinabi ko sa iyo na hindi kita anak. Dugo ka ng aking dugo. Laman ng aking laman. Anak kita, Emo. Tunay kitang anak. Abot langit man ang maging pagsisisi kung wala na ang pinagkasalahan. Ang Panginoon na lamang ang maglalaan ng nararapat na kapatawaran sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit ba ang suplada mo, ha? Iwan mo ang braso ko, Briggs! Pag sa walang kwentang janitor na si Jacob, ang bait mo! Huwag mo idamay ang taong walang ginagawang masama! Iwan mo ako! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong dahil sa kahirapan ay naaawa sa sarili at kahit ang pag-ibig ay kanilang ikinukubli. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jacob sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabi ko, umalis kayo! Sobra ka naman, Briggs! Bakit mo sinuntok si Jacob? Oo nga! Wala naman siya ginagawang masama! Mayabang siya! Hindi marunong mahiya! Lapit ang lapit sa inyo! Dahil tinawag namin siya! Nagpatulong kami sa mga pagkain order namin! Tama! Tsaka wala kang karapatan suntukin siya, no? Kahit naman may bakit ka pa rito! Sige na, Jacob. Iwan mo na kami. Opo, Ma'am Nadine. Hoy, Jancor! Pag hindi mo pa nilayuan si Nadine, may kalalagyan ka sa akin. Oh! Grabe ka naman dyan, Briggs! Nagbabanta ka kahit manaming nakakarinig. At ano gagawin mo sa kanya, ha? Papatayin mo siya? Ha, tatandaan namin yan, Briggs! Kapag may nangyari kay Jacob, titistigo kami laban sa'yo! Nadine, tinatakot ko lang naman siya eh. Kasi naman hindi siya bagay sa'yo. Tapos lapit pa ng lapit. Ako lang ang makapagsasabi kung sino ang bagay sa akin! Now, stay away from us! Napakayabang niya talaga, Papa. Arrogante. Opo, totoo po yan, Sir Mario. Hindi na nahiyang manuntok kahit na nasa kantin. Alam niya kasi, kaibigan ni Papa ang daddy niya. At hindi siya matatanggal sa trabaho. Yabang. Kung mali naman siya, kahit anak pa siya na kaibigan ko, tatanggalin ko siya. Sana pa kausapin niyo siya. Pinagbantaan po niya si Jacob. Oo nga, Sir. Tsaka maraming nakarinig nun, ha? Supervisor pa naman siya. Hindi siya magandang halimbawa sa mga empleyado. Kilala niyo ako. Hindi ako konsentidor. Bukas na bukas din. Kakausapin ko si Briggs. Ay, may nag-text sa cellphone ko. Ay, si Nathan. Sinong Nathan? Kaibigan ko po, Pa. Textmate. Ano? Nakikipag-text ka sa hindi mo kilala ng personal? Delikado yan, Iha. Don't worry, Pa. Nakikipagkwentuhan lang ito sa akin. At saka, Pa, mas delikado dito si Briggs. Sinagot agad yan text ko. Natutuwa ako. Kahit sa text, nakakausap kita natin. Kahit na nga,
hindi mo alam na akong katext mo. Anak. Nakangiti ka na naman habang nakatingin sa cellphone mo. Siguro ka-text mo na naman yung secret love mo, no? Opo, Inay. Uy, bakit naman kasi hindi ka na lang magpakilala sa kanya? Para hindi ka na nahihirapan sa pagtatago. Hindi po ako bagay sa kanya, Nay. Janitor lang ako. Samantalang siya, anak ng may-ari ng kumpanya. Oh, pero sabi mo mabait siya. Opo, at napakaganda. Kaya nga po, lalo kong nakikita ang agwat naming dalawa. Uy, nag-aaral ka naman at nagsisikap. At tunayan, 1 taon na lang matatapos ka na rin sa kolehiyo. Ay, palagay ko naman, matatanggap ka na rin niya. Mahirap pakipagsapalaran, Nay. Ayokong magalit siya at lumayo sa akin. Kaya makukontento ka na lang sa pagiging textmate nyo. Yun ang dahilan, kaya kita ipinatawag Briggs. Totoo ba yun? Sino po ba nagsabi sa inyo? Sir Mario, Jacob, eto na po yung coffee niyo. ilagay mo dito sa table. Apo. Ito ba nagsumbong sa inyo, Tito? Ang janitor nito? Oy, nagsumbong ka ba kay Tito Mario? Briggs, mukhang wala ka ng galang Parang gusto mo pang awayin si Jacob sa harapan ko. Sige na, Jacob. Lumabas ka na. Yes, sir. Sorry, Tito. Kumukulo kasi yung dugo ko sa janitor na yun Ang mabuti siguro, mag-leave ka muna sa trabaho mo kahit mga 1 month. Tito Mario. Masyadong mainitin ang ulo mo Baka sakaling kapag nakapagpahinga ka, mawala na yan. I'll talk to your dad about this. Walang yung janitor na yun. Siya pa kinampihan ni Tito Mario. Sa halip na siyang alisin sa office, ako pang pinag-leave. Hindi na inisip ni Tito ang pagiging magkaibigan nila ng daddy ko. Si daddy naman, hindi ako matulungan. Ayaw niya magpakita ng kagaspangan kay Tito. Hindi maaari ito. Hindi dapat masira ang plano namin ni Daddy. Kailangan makasal kami ni Nadine para masagip ang pagkalugi ng negosyo namin. At hindi ako makapapayag na ikaw, Jacob, ang makahadlang sa aming balak. Hindi! Good morning, Ma'am Nadine. Ma'am Kate. Hi. Hello din, Jacob. Good morning din. Ang aga mo Ayoko pong magkaroon ng late sa trabaho kahit isa. Kaya inigahan ko talaga. Malinis na nga po itong room niya. Oo, nakikita ko. Ang kintab ng floor. Pwede kang manalamin Thank you again. Trabaho ko po yan, Ma'am. Gusto niyo ba? Dalan ko kayo ng coffee at chocolate cake. Wow! Alam mong favorite cake ni Nadine, Ha? Kukuhan po. Narinig ko lang yun sa ibang mga empleyado. Sige po, Ma'am. Kung ayaw po ninyo, lalabas na ako. Sige. Dalhan mo kami ni Kate. Okay po. Diyan ho muna kayo. Uy, anong iniisip mo? Naalala ko lang si Nathan. Nabanggit ko kasi sa kanya last time, ang favorite cake ko. Ayos talaga nakuha kong info. Nandito pa nga sa office na din, kahit gabi na. At hindi niya kasama this time ang sugat na si Kate. Tama-tama ito. Sasakyan na lang niya ang narito sa parking lot. Ngayon, maisasama ko siya sa ayaw man niya o sa gusto.
Magiging aking kanana din. Wala ka nang magagawa. Makakasal ka na sa akin. Eto na siya. Palapit na rito. Hello, Nadine? Riggs, what are you doing here? Waiting for you. Namimiss na kasi kita. Well, I'm sorry, hindi kita na-miss. Bakit ba ang suplada mo? Ha? Bitiwan mo nga braso ko, Riggs! Ano ba? Pero pag sa walang kwentang janitor na si Jacob, ang bait mo. Huwag mong idamay ang taong walang ginagawang masama. Bitiwan mo ko! Sa ayaw sa gusto mo, sasama ka sa akin. Hindi! Ayoko, bitiwan mo ko! At ang panyong ito ang makapagpapatahimik sa iyo. Bitiwan mo si Nadine! Jacob! Salamat at dumating ka! Hayop kang pakinamero ka. May baril siya, Jacob! Bagay sa iyo. Jacob! Tulungan niyo kami! Tulong! Miss, dito raw ho ang room ni Jacob Rosales. Opo, dito nga ho. Ako si Maura, ang nanay niya. Naging po, Ali Maura, iniligtas po ako ni Jacob sa gustong dumukot sa akin. Kaya po siya naparil. Ang kawawa kong anak. Dahil sa pagmamahal, siya ngayon ang nasa panganib. Pagmamahal? Aling Maura? Oo, Nadine. Lihim ka minamahal ng aking anak. Siya ang ka-textmate mo sa Nathan. Nadine, narito ka. Oo, Jacob. At masaya ako dahil ligtas ka na. Kung nagkataon na wala ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi mo naman kasalanan. Kusa kitang tinulungan. Nahuli ba si Briggs? Oo, nakakulong na siya. At patong-patong na kaso ang haharapin niya. Bukod sa pagdukot sa akin at pamamaril sa'yo. Wala rin lisensyang dala niyang baril. Dapat lang talagang makulong siya. Ngayon, matatahimik ka na. Salamat sa Diyos. Hindi ka niya kinuha, Nathan. Ha? Alam ko na ang lahat, Jacob. Sinabi sa akin ng nanay mo habang nasa panganib ka. Nakahihiya naman sila. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo ikahihiya ang damdamin mo. Mahirap lang ako. Hindi bagay sa'yo. Lahat ay pantay-pantay sa pusong nagmamahal. Nadine, ibig bang sabihin, may pag-asa ako? Hindi pag-asa, Jacob. Pag-ibig. Dahil mahal din kita. At na-realize ko yun ng mga nibang buhay mo. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Mabait ako sa'yo. Dahil mahal kita. Natutuwa ako. At magaling ka na, Jacob. Opo, Sir Mario. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagliligtas mo sa aking anak. Dahil sa ginawa mo, nabigo ang masamang balak ng dati kong kaibigan at ng kanyang anak. Handa po akong protektahan si Nadine, sir. Maraming salamat. At gusto kong malaman mo na hindi ako tutol sa inyong relasyon. Maraming salamat po, sir. Sana gawin mong inspirasyon sa iyong pagsisikap ang inyong pagmamahalan.
Ang pangarap at pagmamahal ng may mabuting kalooban ay magkakaroon ng katuparan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernabe Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.